60 oras na ang nakakalipas simula nang pumasok si Fang Ping sa loob ng energy room. Ngayon ay nakakaramdam na ito ng matinding antok at pagod. Ang bumisita na lang sa kanya sa pangatlong araw ng kanyang pag-breakthrough ay sina Teacher Lee at ang kanyang teaching advisor na si Lu Fenbro. Ipinaalam ni Teacher Lee na mukhang malapit na raw matapos ang ating bida. Ibinaliko ni Fang Ping ang kanyang katawan para sa bone forging ng mga buto niya sa likod. Maya-maya pa ay bigla na lang tumunog ang kanyang mga buto sa kanyang likuran. Sinabihan ni Advisor Lu Fenbro ang ating bida nang wag daw nitong kakalimutan na patibayin din ang bone marrow nito. Tumugon naman si Fang Ping nang susubukan niyang araw kung magagawa niya rin ito. Napansin ng ating bida na bigla na lang namaga ang isa niyang pisngi. Kasunod noon ay namaga na rin ang ibang parte ng kanyang katawan. Imbis na mataranta ay nag-focus na lang siya para ibalik sa dati ang kanyang hulma. Naisip ng ating bida na kakaibang araw talaga ang advanced rank 3 kumpara sa ibang stages na kanyang napagdaanan, ang paglaki at pagliit nga raw ng kanyang katawan ay nagagawang patibayin maging ang kanyang balat. Nararamdaman niya nga raw ngayon na nag-e-evolve ang buto at vitality ng kanyang katawan. Nakatanggap si Fang Ping ng notification na kapag daw bumaba sa 15% ang vitality ng kanyang katawan ay mahihinto raw ang pagbabago nito. Naisip ng ating bida na mahigit na nga raw sa 20 million wealth value ang kanyang nagagamit. Pero kahit nga raw ganoon ay kailangan pa rin niyang gumastos para ipagpatuloy ang kanyang pag-breakthrough. Gumamit si Fang Ping ng 820,000 wealth value para punuin ang kanyang vitality. Pinagpatuloy ni na Advisor Lu Fenbro at Teacher Lee ang panunood sa ating bida hanggang sa matapos na ito. Huminto na si Fang Ping noong makatanggap siya ng notification na isa na raw siya ngayong Advanced Rank 3 Martial Artist. Agad na pinagbangga ng ating bida ang dalawa niyang nagtitigasang mga kamao. Nakaramdam siya ng tuwa dahil malabakal na rin daw ang tigas ng kanyang katawan. Sinabi ni Advisor Lu Fenbro na iba na nga raw ngayon ang lebel ng tibay ng buto at balat ng ating bida. Sinabi naman ni Teacher Lee na nakakapanghinayang nga raw dahil isa na lang daw hakbang ang kailangan ng ating bida at magiging isa na sana itong peak rank 3 martial artist, hindi nga rin daw nito napatibay ang mga bone marrow nito. Tumugon si Fang Ping nang sinubukan niya nga raw itong gawin, pero naubusan na nga raw siya ng vitality sa transformation pa lang ng kanyang katawan. Tinanong ni Fang Ping si Teacher Lee kung binanggit nga ba raw nito na bibigyan siya nito ng mga academic points. Nagtanong si Teacher Lee kung kailan niya naman daw ito sinabi. Binanggit din ni Fang Ping na parang narinig rin daw niya na bibigyan siya ni Teacher Lee ng mga libreng vitality pills. Tumugon si Teacher Lee nang imposible niya nga raw itong gawin, malamang nga raw ay halusinasyon lang ito ng ating bida. Sinabi ni Advisor Lu Fenbro na dapat naman daw isunod ng ating bida ang pag-aaral ng mga bagong martial arts technique. Kailangan nga raw nitong mapaghusay ang mga taglay nitong abilidad at makagawa agad ito ng isang matibay na pundasyon. Hindi raw muna nito kailangang magmadali na makapag-breakthrough sa pagiging isang peak rank 3. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung madali na ba raw niya ngayong matatalo ang ibang mga intermediate rank 3 martial artist. Sumagot si Advisor Lu Fenbro nang wala pa rin daw itong kasiguraduhan dahil nakadepende pa rin daw ito sa pagkontrol ng ating bida sa taglay nitong lakas. Ang lakas nga raw ng 40 Call of Vitality ng Advanced Rank 3 ay katumbas ng 105 Call of Vitality ng Intermediate Rank 3. Sa ngayon nga raw ay hanggang 40 Call of Vitality pa lang ang kayang mapalabas ng ating bida. Kung gusto nga raw nitong mapataas ang nagagamit nitong lakas ay dapat nga raw nitong mapaghusay ang kontrol nito sa kanyang vitality at mga martial arts technique. Ang isa nga raw mahusay na martial artist ay dapat nakakayang magpalabas ng 10% na taglay na vitality sa mga combat techniques na gagamitin nito. Ang mga martial artist nga raw na hindi nakapag-master ng mga killer moves ay itinuturing niyang mga basura. Sinabi ni Fang Ping na ibig sabihin daw pala noon ay hindi pa niya namamaster ang mga abilidad na dapat taglayin ng isang advanced rank 3. Nagulat ang ating bida noong may bigla na lang umatake sa kanyang dibdib. Magagalit na sana siya pero napagtanto niya na si Teacher Lee ang siyang umatake sa kanya. Tinanong ni Fang Ping si Teacher Lee kung ano ba raw ang ginagawa nito. Sinabi ni Teacher Lee na kahit nga raw nabawasan ang kontrol ng ating bida sa lakas nito ay nagkaroon naman daw ito ngayon ng katawan na hindi na kayang sugatan ng mga rank 2 martial artist.
Iginiit ni Fang Ping na nasaktan pa rin daw siya sa pag-atake ni Teacher Lee lalo na't isa itong rank 6. Humingi ng pasensya si Teacher Lee, gusto niya lang naman daw ipaalam sa ating bida na mas malakas na ito ngayon kaya hindi raw ito dapat malungkot. Nagpasalamat na lang din si Fang Ping sa pag-aalala ni Teacher Lee kahit na nagdurugo pa ang kanyang dibdib. Naisip ng ating bida na iba naman daw ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong masaya. Sumasakit nga raw ang kanyang puso kapag naiisip niya na nagamit na niya ang lahat ng kanyang wealth value sa ginawa niyang pag-breakthrough. Pero ayos na rin daw ito dahil simula nga raw ngayon ay kabilang na rin siya sa mga tao na matatawag na elite martial artist. Nagtungo si Fang Ping sa gusali kung saan nakapwesto ang opisina ng kanyang kumpanya. Tinanong niya si Manager Lee kung kamusta na raw ang kanyang investment. Sinabi ni Li Chengs na may isang araw kumpanya ang interesado sa kanilang Yuan Fang Foods, gusto nga raw ng mga itong bumili ng 30% share sa halagang 20 milyon. Sinabi ni Fang Ping na napakaliit nga raw ng offer ng mga ito, halos 60 milyon na nga raw ang nagagastos niya sa kanilang kumpanya. Simula nga raw nang itayo nila ang Yuan Fang Company ay nag-invest na siya ng 35 milyon sa face-to-face deliveries at 20 milyon sa development at promotion ng kanilang platform. Sa maikling araw na panahon ay nakakuha na agad sila ng napakaraming bilang ng kliyente. Sa pag-usbong araw ng internet ay mas lalo pang dadami ang gagamit ng kanilang platform. Sinabi ni Fang Ping na ibebenta niya nga raw ang 30% share ng kanilang platform pero 30 milyon daw ang hihingin niyang kabayaran. Binanggit ni Li Chengs na wala pa nga raw sa 20 milyon ang na-invest nila sa Yuan Fang Foods, baka nga raw umatras ang kumpanya na interesado sa kanilang platform. Sinabi ni Fang Ping na hindi nga lang daw limitado sa mga pisikal na bagay ang konsepto ng pagbebenta sa internet. Kapag idineklara nga raw nila na 100 milyon ng isang bagay ay iyon nga raw ang magiging halaga nito, at ganoon rin daw kapag sinabi nila na wala itong halaga. Sinabi ni Fang Ping na iparating nga raw ni Manager Lee sa kumpanya na interesado sa kanilang shares ang kanyang mga sasabihin. Siya nga raw si Fang Ping ang nagtayo ng Unifang Company. Isa na nga raw siya ngayong advanced rank 3 martial artist kahit na isa pa lang siyang first-year student sa Magic University. Kailangan niya nga lang daw ngayon ng pera kaya siya pumayag na ibenta sa murang halaga ang share ng kanyang platform. Sinabi ni Li Chengs sa mga representative na kumausap sa kanya na bukod daw sa kanilang share ay makukuha rin daw ng mga ito ang koneksyon ng kanilang kumpanya. Para na nga rin daw ang mga itong nag-invest sa kanilang direktor na si Fang Ping sa gagawin ng mga itong pagbili ng kanilang shares. Lahat naman daw ng mga ito ay matatalino kaya malamang ay naiintindihan na ng mga ito ang ibig sabihin ng kanyang mga sinasabi. Tinanong ng isang representative si Li Chengs kung talaga nga bang isa ng advanced rank 3 si Director Fang. Sumagot ng oo si Li Chengs, sinabi niya rin na kailangan ng araw ng mga itong magdesisyon sa lalong madaling panahon. Mawawala nga raw ng ilang araw ang kanilang direktor kaya baka makalampas pa sa mga ito ang ganoon kagandang oportunidad. Maraming estudyante ang natuwa noong sabay na buksan ang e-commerce platform at loaning system ng kanilang Magic University. Unang araw pa lang ng pagbubukas nito pero ito na agad ang pinakamataas na sales ng logistics department simula nang mag-umpisa ang klase ng kanilang universidad. Naging napaka-busy ng mga miyembro ng Ping Yuna Society gayon din ng mga empleyado ng Logistics Department. Hindi naman nagustuhan ng mga taga-Martial Arts Society ang naging patakaran ng loaning system. Tinanong ni Qin Fengqing si Fu Changding kung bakit hindi raw hinahayaan ni Fang Ping na makahiram sila ng mga academic points. Nakapili na nga raw siya ng mga pills at weapon na kanyang bibilhin pero ngayon nga raw ay naagaw na ito ng iba dahil hindi siya makautang ng mga points. Sinabi ng isang lalaki na nakakahiram nga raw ang mga estudyante na nasa rank 1 at rank 2 pero bakit nga raw hindi makahiram ang mga rank 3 martial artist na tulad niya. Tinanong nila kung bakit wala nga raw ginagawa ang kanilang universidad sa patakaran na ipinatupad ni Fang Ping. Sinabi ni Qin Fengqing na sa pagkakaalam nga raw niya ay si Fu Changding ang isa sa pinakakadikit ni Fang Ping. Kapag hindi nga raw sila hinarap ni Fang Ping ay ito nga raw ang mananagot sa kanila. Tinanong ni Fu Changding kung saan naman daw ng mga ito nakuha ang ganoong balita, hindi ba raw ng mga ito alam na matindi rin ang galit niya kay Fang Ping. Si Zhao Lei nga raw ang laging kabarkada ni Fang Ping, nakita pa niya nga raw ang mga ito na sabay na pumasok ng banyo. Natuon ang atensyon ni Qin Fengqing kay Zhao Lei nang dahil sa mga sinabi ni Fu Changding.
Agad namang umalma si Zhao Lei nang kailan pa niyang araw nakabarkada si Fang Ping. Shout out kay Idol Merwan Ruiz sa pagbibigay ng 50 academic points. Ipinaalam ni Fang Ping na sa 3 oras nga raw ng pagbubukas ng kanilang loaning system ay nasa 80,000 academic points na raw agad ang kanilang naipahiram. Doon nga raw nila makikita kung gaano karaming estudyante ang nangangailangan ng mga academic points para sa kanilang pagpapalakas. Tinanong ni Din Huangjing ang ating bida kung bakit hindi raw nito pinapahiram ng mga academic points ang mga rank 3 students. Nangatwiran si Fang Ping nang hindi naman daw sa ayaw niya ang mga itong pahiramin, may maganda naman daw siyang dahilan kaya ganoon muna ang kanyang ginawa. Kung tutuusan nga raw ay inireserba niya talaga sa mga ito ang natitirang 20,000 academic points ng kanilang loaning system. Kailangan nga lang daw nilang piliin kung sino ang mga rank 3 students na kwalipikado na makahiram sa kanila. Nangangamba nga raw siya na baka basta na lang ang mga itong sumugod at mamatay sa loob ng catacombs sa sandaling makakuha na ang mga ito ng mga pills at bagong sandata. Bukod daw sa masusi nilang pagpili ay marahil kailangan rin daw nilang taasan ang loan interest rate ng mga rank 3 students. Tinanong ni Din Huangjing kung bakit naman daw nila ito gagawin. Pinaliwanag ni Fang Ping na kapag maraming araw sa mga rank 3 ang nasugatan o namatay sa loob ng catacombs ay malaki rin daw ang pagkalugi ng kanyang kumpanya. Mahihirapan nga raw siyang bayaran ang mga utang ng mga nalumpo o namatay na estudyante, imbis na nga lang daw kung dagdagan pa ng kanilang universidad ang maipapahiram nilang points. Sinabi ni Din Huangjing na payag na raw siya na taasan ng ating bida ang interes ng mga rank 3 students. Hindi na raw siya makakapagdagdag ng maipapahiram na academic points dahil kinukulang na rin daw ng pondo ang kanilang universidad. Malapit na rin daw magsimula ang bagong semester kaya kailangan na ulit nilang maghanda ng mga pills at weapons para sa mga papasok na freshmen. Binanggit ni Fang Ping na hindi ba raw nakatanggap sila ng 10% resources mula sa Capital University nang dahil sa pagkapanalo nila sa huling national championship. Tumugon si Din Huangjing nang natanggap na raw nila ito pero kapos pa rin daw sila sa pondo. Nag-isip ng solusyon ng ating bida para matulungan ang kanilang universidad. Sinabi ni Fang Ping na mukhang madali nga lang daw maresolba ang pinuproblema ni Din Huangjing. Ngayong taon nga raw ang ika-60 taong anibersaryo ng kanilang Magic University. Maaari nga raw silang magsagawa ng isang selebrasyon para makatanggap sila ng donasyon mula sa mga alumni ng kanilang universidad. Karamihan nga raw sa mga martial artist na nagtapos sa kanilang universidad ay puno na ngayon big shot sa kanilang lipunan. Kapag siya nga raw ang namahala ng event ay madali na lang daw sa kanya ang makakalap ng donasyon na aabot ng 800 milyon o kahit pa mahigit sa 1 bilyon. Naisip ni Fang Ping na maaari niya rin daw samantalahin ang oportunidad na ito para makakilala siya ng mga big boss ng iba't ibang industriya na maaaring mag-invest sa kanya. Napaisip si Din Huangjing sa iminungkahi ng ating bida na pagtanggap ng donasyon mula sa mga martial artist na nagtapos sa kanilang universidad. Pinaliwanag ni Fang Ping na gagawin nga raw nila ito para palakasin ang kanilang mga estudyante, hindi naman daw siguro masama na humingi sila ng donasyon para sa ganoong dahilan. Sinabi ni Din Huangjing na maaari na raw umalis ang ating bida at pag-iisipan pa raw niya ang iminumungkahi nito. Nagpaalam na si Fang Ping matapos niyang magpaliwanag at magbigay ng suhestyon. Inakala ni Din Huangjing na matatahimik na siya pero muli na namang sumilip sa pinto ang ating bida. Sinabi ni Fang Ping na kapag mangungulekta na nga raw sila ng donasyon ay siya nga raw ang dapat nitong kuhanin na taga-kolekta. Nainis si Din Huangjing sa pangungulit ng ating bida, sinabihan niya ito nang umalis na nga raw ito doon. Nag-umpisa na ang pag-aaral ng ating bida ng mga bagong combat technique. Binanggit ni Fang Ping na parang pamilyar daw sa kanya ang teknik na itinuturo ng kanyang teaching advisor. Sinabi ni Advisor Lu Fenbro na kadalasan nga raw na ginagawa ng isang sugatang martial artist ang pag-iipon ng dugo sa bibig para pangbuga o panglito sa kalaban. Hindi nga raw gagana sa mga malalakas na kalaban ang ganoong paraan pero iba nga raw ang itinuturo niyang teknik. Ang kanya nga raw blood archery ay isang battle technique na maaaring ipangpatay sa kalaban. Sinabihan ni Advisor Lu Fenbro ang ating bida nang panuurin nga raw nito ang kanyang gagawin. Nagbugas si Lu Fenbro ng dugo na hugis palaso sa inihagis nitong bato. Nabutas sa gitna ang bato noong tamaan na ito ng teknik na ipinangatake ni Lu Fenbro.
Namangha si Fang Ping at sinabi na napakalupit daw ng battle technique na ito. Naramdaman niya ang inis ng kanyang teaching advisor kaya nilinaw niya na ang ibig niya raw sabihin ay napakalakas daw nito. Naisip ni Fang Ping na bukod daw sa napakalakas nito ay angkop rin daw ito sa estilo ng kanyang pakikipaglaban. Habang nakikipaglaban nga raw siya ng malapitan ay maaari niya nga raw gamitan nito ang ulo ng kanyang kalaban. Sinabi ni Lu Fengro na marami na raw ang nakaisip noon ng ganoong battle technique pero wala nga lang daw makaperpekto nito. Ang susi nga raw sa ganoong klase ng battle technique ay hindi sa dami ng dugo na ibubuga kundi sa pagpapatibay ng laryngeal cartilage. Kapag ginawa nga raw ito ay masusolusyonan na ang paghina ng vitality kapag nagbubuga ng technique na blood archery. Sinabihan ni Advisor Lu Fengro ang ating bida na kailangan daw nitong tandaan na isang secret method ang kanyang itinuturo. Tumugon naman si Fang Ping nang hindi niya nga raw ito ipagkakalat sa iba. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na hindi naman daw mahirap ang pagpapatibay ng mga buto sa lalamunan, kailangan lang daw nitong basahin ang mga hakbang na nakalagay sa ibinigay niyang libro. Sumapit na ang hapon pero patuloy pa rin sa pagsasanay ang ating bida. Umipon ito ng dugo sa loob ng kanyang bibig at agad niya itong ibinuga sa kanyang napiling target. Tumama sa isang malaking bato ang blood archery na ibinuga ng ating bida. Pero hindi ito tumagos sa bato at nag-iwan lang ito ng maliit na pinsala. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na napakahina pa rin daw ng blood archery ng ating bida. Kung gusto nga raw nitong mabutas ang bungo ng isang martial artist ay kailangan daw nitong makapagpalabas ng mahigit sa 30 cal of vitality sa blood archery na ibubuga nito. Sinabi ni Fang Ping na napakarami ng araw dugo ang kanyang naibuga kaya hindi na raw siya makakapagpatuloy, mahigit sa 10 beses na niya nga raw itong ginagawa kaya igang-iga na raw ang kanyang lalamunan. Naisip ni Fang Ping na hindi na raw nakakapagtaka kung bakit napakalakas ng teknik na ito. Napakapanganib nga raw pala nitong pag-aralan. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na wala raw dapat na ikatakot ang ating bida dahil maaari lang naman daw itong mawala ng boses ng ilang oras. Magpatuloy na nga raw ito sa pagsasanay dahil kailangan pa rin itong pag-aralan ang bagong Manet Explosion at Cloud Step. Sinabi ni Advisor Lu Fengro na sa Advanced Rank 3 nga raw ay halos na master na ng lahat ang elevated stance. Kung gusto nga raw nitong magkaroon ng kalamangan sa bilis ay dapat nga raw nitong palalimin ang pag-unawa nito sa mga stepping techniques. Kahit pa nga raw mayroon nitong malalakas na pang-atake ay baliwala raw ito kung hindi rin ito matatamaan ang kalaban. Naisip ni Fang Ping na dapat nga raw niyang pag-aralan ng mabuti ang bagong cloud step na itinuro ng kanyang teaching advisor. Kapag alam niya nga raw na hindi siya mananalo sa isang laban ay maaari niya raw itong magamit para sa kanyang pagtakas. Ang mga battle techniques nga raw ay hindi lang isang simpleng teorya dahil kailangan nga raw itong pagsanayan ng paulit-ulit. Sa ngayon nga raw ay wala pa siyang ibang pagpipilian kundi umasa sa kanyang katawan at kumain ng mga pills para maibalik ang mga nagagamit niyang vitality. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung mabibigyan ba raw siya nito ng ilang pills para sa kanyang matinding pagsasanay. Sumagot lang si Advisor Lu Fengro nang inaantok na nga raw siya kaya kailangan na niyang magpaalam. Halos mapaiyak na lang ang ating bida nang dahil sa wala siyang mapagkuhanan ng wealth value na makakatulong sana para mapabilis ang kanyang pagsasanay.